Ano ba, Amalia, stop worrying. Hindi ko naman mahal ang babaeng yan. Gagamitin ko lang ang pagod niya para isalba ang kumpanya namin and then she's out of my life. Para siyang basahang ipinamunas sa maruming sahig, matapos gamitin itatapon na. Ang boses ni Kenichi ay malamig pa sa hanging umiihip sa loob ng madilim na bodega. Rinig na rinig ni Teresita ang bawat salita mula sa cellphone na naiwang bukas sa ibabaw ng isang kahon. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kaniyang dibdib. Tingnan mo ang mga kamay ni Teresita. Ang makikinis at mapuputing daliri na dati ay tanging panulat lamang, ang hawak ngayon ay puno ng gasgas at namumuong dugo dahil sa magaspang na lubid ng mga balikbayan box. 48 oras na siyang walang tulog. Ibinuhos niya ang bawat natitirang lakas upang ayusin ang mga dokumento at binuhat ang mabibigat na kagamitan para lamang hindi mabagsak ang Illustra Logistics. Ginagawa niya ito dahil mahal niya si Kenichi. Ginagawa niya ito dahil akala niya ang sakripisyong ito ang magiging pundasyon ng kanilang pamilya. Habang ang pawis ni Teresita ay humahalo sa alikabok ng bodega, sa kabilang linya naman ay tanging halakhak ni Amalia ang kaniyang naririnig. Isang marangyang presidential suite, ang boses ng paligid, ang tunog ng pagkakalansing ng mga baso ng mamahaling wine, at ang malambot na musika na pangmayaman. But babe, paano kung malaman niya na ginastos mo ang huling pondo ng kumpanya para bilhin itong diamond ring ko? Tanong ni Amalia na may kasamang malanding tawa. She's too stupid to notice, Amalia. Masyado siyang abala sa pagpapakabayani sa bodega. Akala niya siguro ang pagiging martir niya ay sapat na para maging karapat-dapat siya sa pangalan ko. Poor Teresita, she doesn't know that she's just a bridge for us to be rich again. Nanigas ang buong katawan ni Teresita. Ang pagod na nararamdaman niya sa kanyang mga kalamnan ay biglang napalitan ng isang matinding ginaw na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Binitawan niya ang hawak na listahan ng mga cargo. Ang papel ay dahan-dahang lumipad patungo sa maruming semento, tila isang simbolo ng kaniyang pangarap na unti-unti ring nahuhulog sa kawalan. Hindi siya makahinga. Ang lalamunan niya ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat salita ni Kenichi ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa kaniyang puso, malalim at may kasamang lason. Tiningnan niya ang kaniyang refleksyon sa isang basag na salamin sa sulok ng bodega. Ang babaeng nakikita niya ay malayo sa masayahing Teresita na kilala niya. Marumi ang kaniyang mukha, magulo ang buhok, at ang kaniyang mga mata ay puno ng pighati na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Sa gitna ng kaniyang pagkabigla, dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone. Nanginginig ang kaniyang mga kamay habang tinititigan ang screen. Hindi pa rin pinapatay ni Kenichi ang tawag. Naririnig pa rin niya ang paglalambingan ng dalawa. Bawat I love you ni Kenichi kay Amalia ay isang sampal sa kaniyang pagkatao. Sa sandaling iyon, may isang bagay na kuminang sa ilalim ng mesa ni Kenichi sa loob ng opisina ng bodega. Isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa folder na kaniyang inaayos kanina. Gamit ang kaniyang nanginginig na daliri, pinulot niya ito. Isa itong resibo mula sa isang sikat na alahero sa Makati, 5 milyong piso. Iyon ang halaga ng singsing na binili ni Kenichi at ang petsa ng pagkabili. Noong nakaraang linggo ang araw kung kailan sinabi ni Kenichi sa kanya na kailangan nilang magtipid dahil wala na silang pambayad sa kuryente ng kumpanya. Iyon ang dahilan kung bakit pumayag si Teresita na magtrabaho bilang kargador para makatipid sa labor cost. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Teresita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglandas ng mainit na luha. Ang bawat patak ng kanyang pawis, ang bawat sugat sa kanyang kamay, at ang bawat gabing hindi siya natulog, ay naging pambayad lamang para sa kaligayahan ng kaniyang katipan at ng kabit nito. Bakit, Kenichi, bakit kailangan mong gawin sa akin ito? Ang tanging bulong niya sa hangin, ngunit ang boses niya ay naglaho sa katahimikan ng bodega. Walang sumagot. Tanging ang tunog ng sarili niyang paghinga na puno ng sakit ang kaniyang kasama. Sa labas ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, tila ayaw saksihan ang pagkadurog ng isang babaeng nagmahal ng higit pa sa kaniyang sarili. Ngunit sa likod ng mga luha at dumi sa kaniyang mukha, may isang kakaibang apoy na nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kaniyang mga mata. Ang sakit ay dahan-dahang nagiging puot. Ang pag-ibig na dati ay nagpapatakbo sa kanya
ay unti-unting namamatay at sa lugar nito ay isang matibay na desisyon ang nabubuo. Kung ang tingin nila sa kanya ay isang basahan, marahil ay nakalimutan nilang ang basahan, ang may kakayahang maglinis ng lahat ng dumi, o di kaya ay mabulunan ang sino mang susubok na itago ito sa ilalim ng kama. Tumayo si Teresita ng tuwid. Kahit nanginginig ang kaniyang mga binti sa pagod, hindi siya natumba. Pinunasan niya ang kaniyang luha gamit ang likod ng kaniyang maduming kamay na nag-iwan ng itim na bahid sa kaniyang pisngi. Haharapin niya ang bukas. Haharapin niya ang kasal na nakatakda sa susunod na araw. Ngunit hindi bilang ang biktima na inaasahan nila. Sa kaniyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw habang nakatingin siya sa madilim na kalsada sa labas ng bodega. Handa na ba ang pamilya Ilustre na makilala ang totoong Teresita kapag ang lahat ng dumi ay nahugasan na ng katotohanan? Hindi ka nababagay sa pamilyang ito, Teresita. Ang isang tulad mo ay dapat marunong lumugar sa kusina sa likuran o sa ilalim ng talampakan namin. Huwag mong isipin na dahil pakakasalan ka ni Kenichi, ay magiging kasing level mo na kami. Ang boses ni Doña Consolacion ay kasing talim ng labaha habang nakaupo siya sa kanyang hapagkainan na yari sa mamahaling mahogany. Suot niya ang kaniyang sedang pantulog na kulay ginto, isang malaking kabaligtaran sa hitsura ni Teresita na kadarating pa lamang mula sa bodega. Ang amoy ng pawis, alikabok at tuyong dugo mula sa mga sugat sa kamay ni Teresita ay tila isang lason sa ilong ng matandang babae. Sa kabila ng panghihina ng kaniyang tuhod at ang naghahalong hapdi ng kaniyang mga sugat, nagawa pa rin ni Teresita na ipagluto ang kaniyang biyanan ng paborito nitong almusal, ang espesyal na champorado na hinaluan ng purong tableya mula sa probinsya. Inilapag niya ang mangkok sa harap ng matanda nang may panginginig ang mga daliri. Ginawa ko po iyan para sa inyo, Mama. Alam ko pong hindi kayo nakakatulog ng maayos kagabi dahil sa problema sa kumpanya. Mahinang wika ni Teresita, ang boses niya ay halos paus na dahil sa pagod. Tiningnan lamang ni Doña Consolacion ang pagkain ng may pandidiri. Gamit ang kanyang daliri na puno ng mga singsing na may malalaking bato, dahan-dahan niyang itinulak ang mangkok. Isang malakas na tunog ng pagtama ng porselana sa mesa ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid bago tuluyang nahulog ang mangkok sa sahig. Ang itim na likido ng champorado ay tumalsik sa puting semento, tila isang mantsa na hindi na mabubura katulad ng trato nila sa pagkatao ni Teresita. Do you think this cheap food can compensate for the embarrassment you bring to this house? Tingnan mo ang sarili mo, Teresita. Mukha kang basurera. Utang na loob mo sa amin na pinayagan ka naming tumira rito. If not for my son's kindness, baka sa lansangan ka pa rin namumulot ng kakainin mo, pagmamataas ng matanda habang diring-diri na tumitingin sa mga sugat sa kamay ng dalaga. Nararamdaman ni Teresita ang pamumuo ng init sa kaniyang mga mata, ngunit pinigil niya ang pagtulo ng luha. Ang kaniyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat salita ng matanda ay tila isang bigat na dumadagdag sa pasaning kaniyang dinadala. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na ang cheap food na iyon at ang maruming hitsura niya ang nagligtas sa kumpanya nila kagabi. Ngunit nanatili siyang tahimik, ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang sariling palad upang labanan ang panginginig. Kumuha si Doña Consolacion ng isang makapal na dokumento mula sa kaniyang tabi at marahas itong inihagis sa tapat ni Teresita. Sign this. It's a prenuptial agreement. Nakasaad dyan na wala kang makukuhang kahit isang kusing mula sa yaman ng mga Ilustre, kahit mamatay pa si Kenichi. I won't let a gold digger like you ruin our lineage. Pirmahan mo yan ngayon din kung gusto mong matuloy ang kasal bukas. Utos ng matanda, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa kasamaan. Dahan-dahang kinuha ni Teresita ang pluma. Tiningnan niya ang mga letra sa papel, ngunit ang kaniyang isip ay lumilipad sa resibo ng 5 milyong pisong singsing na nakita niya sa bodega. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang pang-aalipusta ni Doña Consolacion. Mama, Papa, may itatanong lang po sana ako. Bulong ni Teresita, ang kaniyang paningin ay nakapako sa dokumento. Nakita ko po ang isang resibo sa opisina ni Kenichi para sa isang singsing na nagkakahalaga ng 5 milyon. Akala ko po ba ay wala na tayong pondo para sa kuryente at sa mga tauhan? Biglang tumahimik ang buong paligid. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging kasing bigat ng tingga. Dahan-dahang tumayo si Doña Consolacion, ang kaniyang mukha ay namumula sa galit at kulat. Hindi niya inaasahan na ang mangmang
na babaeng nasa harap niya ay maglalakas loob na magtanong tungkol sa pera. How dare you, pinapakialaman mo ba ang mga gamit ng anak ko, isang hampas lupa na katulad mo naglalakas loob na questionin kami? Ang boses ng matanda ay tumaas puno ng puot. Gusto ko lang pong malaman ang totoo. Dahil ang perang iyon ang huling natitirang pondo na pinaghirapan kong bawiin mula sa mga kliyente. Bakit napunta sa isang singsing na hindi ko naman nakita? Ani Teresita sa unang pagkakataon ay nag-angat siya ng tingin ng kaniyang mga mata, ay diretsong tumingin sa mga mata ng kaniyang biyenan. Ang malutong na pagtama ng palad ni Doña Consolacion sa kaniyang pisngi ay nagdulot ng isang matinding ugong sa kaniyang pandinig. Napalingon ang ulo ni Teresita sa lakas ng sampal at muling bumukas ang isa sa mga sugat sa kaniyang labi. Ang lasa ng kalawang ng sarili niyang dugo ay naging pamilyar na sa kaniyang dila. Wala kang karapatang magtanong, ang perang iyon ay amin at kahit sunugin pa namin yon, sa harap mo wala kang magagawa. Sigaw ni Doña Consolacion habang nanginginig ang kaniyang daliri sa pagturo sa pintuan. Umalis ka sa harap ko. At tandaan mo ito, Teresita. Pagkatapos ng kasal, masusubukan mo kung gaano kasarap mamuhay sa impyernong ibibigay ko sa iyo. Naiwang nakatayo si Teresita sa gitna ng marangyang silid ang kaniyang pisngi, ay nagniningas sa hapdi, at ang kaniyang puso ay tuluyan ng naging abo. Tiningnan niya ang natapong tsampurado sa sahig, marumi, tinanggihan at inapakan. Katulad niya, ngunit sa gitna ng katahimikan isang pangalan ang pumasok sa kaniyang isip, ang pangalan ng kaniyang ama na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang lihim na kaniyang itinago sa loob ng maraming taon dahil sa pag-aakalang makakahanap siya ng tunay na pag-ibig sa piling ng mga ilustre. Sa sandaling iyon, alam ni Teresita na ang rehas na gintong ito ay kailangan ng wasakin. Huwag ka nang umiyak, Teresita. Alam mo namang ayaw ko na nakikitang ganyan ang magiging asawa ko. Mukha kang kawawa at hindi iyan maganda para sa imahe ng mga ilustre. Ang boses ni Kenichi ay parang seda, malambot, madulas, ngunit nakakasakal. Pumasok siya sa silid ni Teresita habang ang dalaga ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang kaniyang namumulang pisngi na biktima ng sampal ni Doña Consolacion. Hindi humingi ng paumanhin si Kenichi para sa kaniyang ina. Sa halip lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang baba ni Teresita, pinilit itong iharap sa kanya. Pasensya ka na kay mama, ha? Masyado lang siyang stressed dahil sa kumpanya. Alam mo naman na ikaw ang tanging pag-asa namin ngayon. You're my hero, right? Huwag mo na siyang pansinin, dugtong pa nito habang may matamis na ngiti sa kaniyang mga labi. Tinitigan ni Teresita ang mga mata ng lalaking pinangakuan niya ng buhay. Ang mga matang iyon na dati ay puno ng liwanag para sa kanya ngayon, ay tila dalawang madilim na balon na walang kailaliman. Naamoy niya ang isang pamilyar, ngunit mamahaling pabango sa kulyar ng polo ni Kenichi, isang amoy na hindi kailanman naging kanya. Isang amoy na kasing tapang ng kasinungalingang kaniyang kinakaharap. Ang singsing Kenichi, ang 5 milyong piso't bulong ni Teresita. Ang kaniyang boses ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng dismaya na namumuo sa kaniyang dibdib. Sabi mo wala na tayong pambayad sa mga trabahador. Sabi mo kailangan kong magpakahirap sa bodega dahil malapit na tayong mabaon sa utang. Pero bakit may resibo ng ganun kamahal na alahas? Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ni Teresita ang mabilis na pagdaan ng inis sa mga mata ni Kenichi bago ito muling napalitan ng mapait na tawa. Isang tawa na tila ng uyam sa kaniyang katalinuhan. God, Teresita, business investment iyon. Kailangan kong magmukhang matatag sa harap ng mga board members ng Sato Holdings. Sa tingin mo ba ay maniniwala sila na kaya nating magbayad kung makikita nilang naghihirap tayo? Ginamit ko ang pera para sa atin, para sa kinabukasan nating dalawa. Huwag mo namang gawing big deal ang bawat sentimo. You should trust me more, babe. Your insecurity is exhausting. Ito ang tinatawag nilang gaslighting, isang sining ng pagpapaikot sa katotohanan hanggang sa ikaw na mismo ang magduda sa sarili mong katinuan. Naramdaman ni Teresita ang isang matinding pagsusuka na dahan-dahang umaakyat mula sa kaniyang sikmura. Ang lalaking ito na hinahaplos ngayon ang kaniyang buhok nang may kunwaring pagmamahal ay ang parehong lalaki na tinawag siyang basura sa telepono kagabi. Sign the prenuptial agreement, Teresita.
Prove to Mama that you're not after our money. Prove to me that your love is pure. Sabi ni Kenichi, ang kaniyang boses ay naging masuyo muli, tila isang Panginoon na nagbibigay ng pagkakataon sa kaniyang alipin na magpakitang gilas. Papatunayan ko, Kenichi. Sagot ni Teresita, ang kaniyang tinig ay naging patag at malamig. Papatunayan ko kung ano ang tunay na halaga ng pag-ibig ko sa inyo. Hinalikan ni Kenichi ang kaniyang noo, isang halik na naramdaman ni Teresita na tila laso na dumidikit sa kaniyang balat. Matapos nito ay nagmamadaling lumabas ang lalaki, sinabing may emergency meeting pa siya sa opisina. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang mabigat na hatol na nagtapos sa huling bahagi ng kaniyang pag-aalinlangan. Naiwan si Teresita sa loob ng silid. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa cabinet ni Kenichi na hindi nito naisara ng maayos dahil sa pagmamadali. May isang bagay na nakasilip sa pagitan ng mga mamahaling relo at kurbata. Isang puting sobre na may logo ng isang kilalang ospital. Nanginginig ang mga daliri ni Teresita habang binubuksan ang sobre. Ang kaniyang hininga ay tumigil nang makita ang nilalaman nito. Hindi ito dokumento ng kumpanya, hindi ito tungkol sa negosyo. Isang ultrasound picture. Isang maliit na buhay na nabubuo sa loob ng sinapupunan ng isang babae. At sa ilalim ng larawan, ang pangalang nakasulat ay hindi Teresita. Amalia. Ang pangalan ay lumabas sa kaniyang mga labi kasabay ng isang mapait na hikbi. Hindi lamang pala pera ang ninanakaw sa kanya. Hindi lamang pala dangal ang niyuyurakan. Ninanakawan din siya ng pagkakataong magkaroon ng pamilya habang ang kaniyang pinaghirapang pera ang siyang magpapakain sa anak ng kaniyang katipan sa ibang babae. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang basta hapdi ng sampal. Ito ay isang malalim na sugat na tila hinihiwa ang kaniyang kaluluwa sa bawat segundo. Napasandal siya sa pader, ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakapako sa larawan ng sanggol na wala namang kasalanan ngunit magiging simbolo ng pinakamasakit na pagtataksil sa kaniyang buhay. Sa gitna ng kaniyang pagkadurog, isang tanong ang hindi mawala sa kaniyang isipan habang nakatingin sa ultrasound. Gaano nakatagal siyang ginagawang tanga ng lalaking pinakamamahal niya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Kenichi upang maprotektahan ang lihim na ito bago ang kanilang kasal bukas? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga ilustre ay tila naging isang malaking bitag na dahan-dahang sumasara sa kaniyang paligid. Ang gabi ay tila isang malaking kumot ng itim na telang bumabalot sa buong lungsod ng Maynila. Ngunit para kay Teresita, ang kadilimang ito ang kaniyang naging tanging kanlungan. Matapos ang panunumbat ni Doña Consolacion, nagdahilan siya na kailangang bumili ng gamot para sa kaniyang kumikirot na ulo. Sa totoo lang, ang kaniyang puso ang mas nangangailangan ng lunas, isang lunas na tanging ang katotohanan lamang ang makakapagbigay. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng subdivision, iniinda ang bawat hakbang dahil sa pagod ng kaniyang katawan. Sa isang madilim na kanto, malayo sa mga mata ng mga gwardya, isang itim na SUV ang tahimik na naghihintay. Ang kislap ng mga ilaw nito sa gitna ng ambon ay tila isang hudyat ng pag-asa. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaking may edad na nakasuot ng pormal na uniforme at may hawak na payong. Si Mang Rodel, ang matapat na katiwala ng kaniyang ama sa loob ng 3 dekada. Sa sandaling makita niya ang kalagayan ni Teresita, ang kaniyang maruming damit at ang bakas ng sampal sa kaniyang pisngi, nakita ni Teresita ang paglambot ng mukha ng matanda at ang pagkuyom ng mga palad nito. Senyorita Teresita, Diyos ko, anong ginawa nila sa inyo? Bulong ni Mang Rodel, ang boses ay puno ng pighati at galit. Hinihintay na po kayo ng inyong ama. Handa na siyang pasabugin ang lahat ng ito. Isang tawag niyo lang, ititigil natin ang kasal at kukunin kayo rito. Pumasok si Teresita sa loob ng sasakyan. Ang lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling balat ng upuan ay tila isang sampal ng realidad. Ito ang mundong kaniyang tinalikuran para sa isang lalaking walang ginawa kundi gamitin siya. Sumandal siya sa upuan at ipinikit ang kaniyang mga mata. Huwag muna, Mang Rodel. Sabihin niyo kay Papa kaunting tiis na lang, mahinang tugon ni Teresita. Ang kaniyang boses ay tuyo, tila wala nang natitirang luha. Hindi sapat na umalis lang ako. Gusto kong makita ng buong mundo kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng pangalang ilustre. Gusto kong maramdaman nila ang bawat hapdi na ibinigay nila sa akin. Pero senyorita, delikado ang ginagawa niyo. Nalaman na po ng aming intelligence team na nailipat na ni Kenichi ang malaking bahagi ng pondo sa isang account sa Cayman Islands.
Ginamit niya ang inyong digital signature na nakuha niya noong pinagtrabaho kayo sa bodega, ulat ni Mang Rodel, habang iniabot ang isang tablet na naglalaman ng mga ebidensya. Tinitigan ni Teresita ang mga graph at mga numero sa screen. Ang bawat transaction ay may katumbas na oras kung kailan siya ay abala sa pagbubuhat ng mga kahon para sa relief goods kuno. Ang kaniyang sariling lagda ang ginamit na pamatay sa kumpanya ng kaniyang ama. Ibigay niyo sa akin ang lahat ng link ng transaksyong ito, Mang Rodel. At kailangan ko rin ang record ng hotel kung nasaan sila ni Amalia noong nakaraang gabi. Utos ni Teresita. Bukas sa gitna ng kanilang pinakahihintay na selebrasyon, ibabalik ko sa kanila ang lahat ng dumi na ipinahid nila sa mukha ko. Naiintindihan ko po, senyorita. Mag-iingat po kayo. Nakahanda ang legal team ng Sato Holdings sa isang hudyat nyo lang, sagot ni Mang Rodel, bago dahan-dahang binuksan ang pinto para sa dalaga. Pagkababa ni Teresita sa sasakyan, tumayo siya sa ilalim ng ulan. Sa loob ng ilang sandali, hinahayaang hugasan ng malamig na tubig ang kaniyang mukha. Pakiramdam niya ay isa siyang sundalo na papasok sa isang giyera na siya lang ang nakakaalam. Ngunit hindi niya napansin na sa likod ng isang malaking puno ng mahogany, ilang metro ang layo mula sa kanya, may isang aninong nakatago. Isang lalaking nakasuot ng jacket, ang dahan-dahang itinaas ang kaniyang cellphone. Isang mabilis na kislap ng liwanag ang nagmula sa camera ng telepono, isang kuha na malinaw na nagpapakita kay Teresita na bumababa mula sa isang mamahaling sasakyan na pag-aari ng Sato Holdings. Agad na ipinadala ng lalaki ang larawan sa isang contact na ang pangalan ay nakasulat bilang Amalia. May ebidensya na tayo. Ang martir na si Teresita may tinatago palang sugar daddy na kasing yaman ng mga Sato, ang mensaheng kasama ng larawan. Habang naglalakad pabalik si Teresita patungo sa mansyon ng mga ilustre, hindi niya alam na ang kaniyang plano para sa katarungan ay kasabay na nababahira ng isang bagong panganib. Ang mga kaaway na kaniyang susubukang pabagsakin bukas ay may hawak na ngayong alas upang baligtarin ang kwento at tuluyan siyang ilubog sa kahihiyan. Ang bawat patak ng ulan sa kaniyang balat ay tila naging kasing bigat ng mga bala. Bukas hindi lamang ang kaniyang dangal ang nakataya kundi pati na rin ang pangalan ng kaniyang ama. Napa. So ito pala ang pinagkakaabalahan mo sa labas. Habang ang pamilya ko ay naghihirap. Isang pokpok na nagpapanggap na birhen. Ang boses ni Doña Consolacion ay parang isang putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Pagkapasok ni Teresita sa pintuan ng mansyon, hindi pa siya nakakahubad ng kaniyang basang sweater, ay sinalubong na siya ng isang malakas na tulak. Napasandal siya sa pader, at ang kaniyang basang buhok ay humampas sa kaniyang mukha. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Kenichi habang hawak ang kaniyang cellphone. Ang kislap ng screen ng telepono ay nagpapakita ng larawang kinuha ni Amalia, ang malinaw na kuha ni Teresita, na bumababa mula sa mamahaling SUV ni Mang Rodel. Teresita, hindi ko akalain na sa likod ng pagiging martir mo, may itinatago ka palang sugar daddy. Uyam ni Kenichi ang kaniyang boses, ay puno ng puot at pandidiri. Kaya ka ba pumupunta sa bodega para may excuse kang makipagkita sa matandang yan? Para pagkaperahan ang mga Sato gamit ang katawan mo? Nanlamig ang buong pagkatao ni Teresita. Ang ironiya ng sitwasyon ay tila isang malaking biro na isinampal sa kaniyang mukha. Ang lalaking nagnanakaw sa kumpanya ng kaniyang ama ay may lakas ng loob na tawagin siyang pokpok dahil lamang nakita siyang kasama ang matapat na katiwala ng kaniyang pamilya. Hindi iyan ang iniisip niyo, Kenichi. Si Mang Rodel ay... Hindi natapos ni Teresita ang kaniyang sasabihin nang muling lumapit si Doña Consolacion at marahas na hinablot ang kaniyang braso. Huwag mo kaming lokohin. Kitang-kita sa plaka ng sasakyan pag-aari iyan ng Sato Holdings. Akala mo ba ay hindi namin alam kung paano ka gumagapang sa mga mayayamang matanda para lang makatikim ng karangyaan? Ang matanda ay humalakhak ng mapait, ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa balat ni Teresita. Diyan ka nababagay sa putikan, at dahil sa kahihiyang ginawa mo, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito. Kinaladkad ni Kenichi si Teresita patungo sa maliit at madilim na storage room sa ilalim ng hagdan, ang lugar kung saan itinatago ang mga lumang gamit at basura. Marahas niya itong itinulak sa loob. Ang amoy ng amag at alikabok ay agad na sumalubong sa ilong ni Teresita na nagdulot ng kaniyang pag-ubo. Diyan ka muna magmuni-muni. Bukas na bukas bago tayo pumunta sa simbahan,
Pipirmahan mo ang huling transfer of funds ng relief projects, utos ni Kenichi, habang nakadungaw sa kanya mula sa pintuan. Kung hindi mo gagawin yon, ipapakita ko sa lahat ng mga bisita bukas ang larawang ito. Sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa iyong kumpanya dahil sa dumi ng pangalan mo. Kenichi, huwag mong gawin ito. Parang awa mo na, pagmamakaawa ni Teresita, ngunit ito ay bahagi na lamang ng kaniyang pagpapanggap. Kailangan niyang manatiling mahina sa kanilang paningin hanggang sa huling sandali. Huwag kang mag-alala, itutuloy pa rin natin ang kasal. Kailangan ko pa ang pirma mo para sa mga susunod na proyekto. Pero pagkatapos nyon, hinding-hindi mo na muling makikita ang liwanag ng araw. Huling banta ni Kenichi bago nito marahas na isinara ang pinto. Ang tunog ng pag-ikot ng susi sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan. Naiwang mag-isa si Teresita sa gitna ng kadiliman. Napaupo siya sa malamig na semento, niyayakap ang kaniyang sariling mga binti. Ang kaniyang puso ay bumibilis ang tibok hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kaniyang mga ugat. Kinapa niya ang kaniyang bulsa. Naroon pa rin ang maliit na USB drive na ibinigay ni Mang Rodel, ang drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Kenichi. Hindi nila alam na ang sugar daddy na tinatawag nila ay ang kaniyang susi para sa katarungan. Ngunit sa kabila ng kaniyang plano, isang pangamba ang bumabalot sa kaniyang isipan. Paano siya makakalabas dito nang hindi sila naghihinala? At kung ituloy man ni Kenichi ang pagpapakita ng larawan, bukas magagawa ba niyang linisin ang kaniyang pangalan bago pa siya tuluyang husgahan ng lahat? Sa labas ng maliit na silid, naririnig niya ang tawanan ni Kenichi at Doña Consolacion habang nagbubukas ng isang bote ng champagne. Ipinagdiriwang nila ang akala nilang pagkatalo ng babaeng kanilang inapi. Tumingala si Teresita sa maliit na siwang ng pinto kung saan sumisilip ang kaunting liwanag. Isang pangako ang kaniyang ibinulong sa kaniyang sarili. Magdiwang na kayo ngayon, dahil bukas ang bawat patak ng champagne na iniinom nyo ay magiging kasing pait ng lason kapag nalaman nyo kung sino ang tunay na kinalaban nyo. Pirmahan mo na ito, Teresita. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin kita palabas ng bahay na ito nang wala ni isang saplot sa katawan. Ang boses ni Kenichi ay kasing lamig ng bakal ng susi na nagbukas sa pinto ng imbakan. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa madilim na silid, dahilan upang mapikit ang mga mata ni Teresita. Sa loob ng ilang oras na pagkakalak sa ilalim ng hagdan, ang tanging naging kasama niya ay ang amoy ng alikabok at ang kaniyang sariling mga alaala. Nakatayo si Kenichi sa kaniyang harap, suot na ang kaniyang mamahaling puting tuxedo para sa kasal. Mukha siyang isang prinsipeng galing sa mga fairy tale, ngunit para kay Teresita, ang lalaking ito ay wala nang pinagkaiba sa isang bangkay na pinalamutian ng mamahaling tela. Inihagis ni Kenichi ang isang makapal na folder sa tapat ng kaniyang paanan, kasama ang isang gintong pluma. Ito na ang huling transfer of funds para sa relief projects ng kumpanya. Kapag natapos na ang pirmahang ito, magiging asawa na kita sa mata ng lahat at magiging malinis na ang lahat ng pera natin, wika ni Kenichi habang nakangiti ng nakakaloko. Huwag mo nang subukan pang mag-inarte. Alam nating pareho na kailangan mo ang kasal na ito para hindi kumalat ang litrato mo kasama ang matandang yon. Dahan-dahang gumapang si Teresita paupo. Ang kaniyang katawan ay naninigas sa ginaw at ang kaniyang mga labi ay nanginginig. Inabot niya ang folder, ang kaniyang mga daliri ay tila walang lakas. Sa loob ng kaniyang isip, nakikita niya ang bawat sentimo na ninanakaw ni Kenichi. Ang perang dapat sana ay para sa mga nangangailangan na ngayon ay magiging pambayad lamang sa luho ni Amalia. Bakit, Kenichi, bakit kailangan mong gamitin ang pirma ko? Mahinang tanong ni Teresita, ang kaniyang boses ay tila isang hangin na naghahanap ng hininga. Dahil ikaw ang nakarehistrong head ng project na ito, Teresita. Ikaw ang martir. Di ba ikaw ang tagapagligtas ng Illustre Logistics? Kaya kapag nagkaroon ng audit ang gobyerno o ang Sato Holdings, ang pangalan mo ang nasa unahan. Ikaw ang makukulong habang kami ni Mama ay namumuhay ng marangya sa ibang bansa. Ang halakhak ni Kenichi ay umalingaw-ngaw sa masikip na silid, tila isang pangungutya sa kaniyang katangahan. Huminga ng malalim si Teresita. Kinuha niya ang pluma. Ang kaniyang kamay ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot. Sa bawat kurit ng tinta sa papel, alam ni Teresita na itinatali niya ang sariling leeg ni Kenichi sa bitayan. Ang perang ito ay hindi mapupunta sa account ni Kenichi.
Sa tulong ni Mang Rodel, ang bawat sentimo ay dadaan sa isang honeypot account na direktang minomonitor ng Cybercrime Division ng kumpanya ng kaniyang ama. Nilagdaan niya ang huling pahina. Ang kaniyang luha ay pumatak sa tapat ng kaniyang pangalan, tila isang basang selyo ng kaniyang huling sakripisyo. Ayan, tuwag. Tapos na ang bulong ni Teresita habang ibinibigay ang folder kay Kenichi. Good, mag-ayos ka na. May 2 oras ka na lang para magmukhang tao. Ayaw ni Mama na magmukha kang pulubi sa harap ng altar. Sabi ni Kenichi bago nito marahas na kinuha ang folder at mabilis na lumabas. Naiwang muli si Teresita sa loob ng silid. Dahan-dahan niyang inayos ang kaniyang gusot na blusa. Sa ilalim ng kaniyang palad naramdaman niya ang tibok ng kaniyang puso, mabilis malakas at palaban. Tumingin siya sa maliit na bintana sa itaas ng bodega. Ang sikat ng araw ay nagsisimula ng tumama sa kaniyang mukha. Naririnig niya ang tunog ng pagbubukas ng mga bote ng champagne sa taas. Naririnig niya ang mga boses ng mga makeup artist na dumating para ayusan ang masayang pamilya. Ang halakhak ni na Doña Consolacion at Kenichi ay tila isang musika ng tagumpay para sa mga kaaway. Hindi nila alam na ang bawat segundo ng kanilang pagdiriwang ay bawas na oras sa kanilang kalayaan. Ang bawat pirma na kinuha nila kay Teresita ay naging mitya ng kanilang sariling pagkawasak. Tumayo si Teresita ng tuwid. Kahit masakit ang kaniyang likod at nanginginig ang kaniyang tuhod, hindi siya nagpatalo. Sa kaniyang isip isang imahe, ang nabubuo ang imahe ng altar ng simbahan, kung saan ang lahat ng kanilang kasalanan ay ibubunyag sa harap ng Diyos at ng tao. Ito na ang huling pagkakataon, natatawanan niyo ako, bulong ni Teresita sa kaniyang sarili habang ang kaniyang mga mata ay nagnininga sa determination. Ngunit sa labas ng mansyon isang itim na van ang tahimik na huminto. Ang mga tauhan ni Amalia ay nagsisimula ng kumilos. May isang plano si Amalia na hindi alam ni Kenichi, isang plano na sisiguraduhin na kahit matuloy ang kasal si Teresita, ay hinding-hindi makakalabas ng buhay sa simbahan. Magagawa kaya ni Teresita na itawid ang kaniyang plano bago siya tuluyang maging biktima ng mas madilim na balak ng kaniyang karibal na nipa. Ang bango ng litson at ang tamis ng hamonado ay humahalimuyak sa buong dining hall ng mansion, ngunit para kay Teresita, ang amoy na ito ay tila amoy ng napanis na pagkain. Ito ang despedida de soltera, ang huling hapunan bago ang kasal, ngunit sa halip na ituring na prinsesa siya ay nakasuot ng uniforme ng katulong. Inutusan siya ni Doña Consolacion na magsilbi sa mga piling panauhin, mga malapit na kaibigan ng pamilya ilustre, na ang tanging alam ay isang hamak na ulila ang nakabingwit sa kanilang kaisa-isang tagapagmana. Ang bawat pagkakalansing ng mga kubyertos at ang tunog ng pag-untugan ng mga basong kristal ay tila mga martilyong pumupukpok sa kaniyang pandinig. Teresita, punan mo ang baso ni Senator. Huwag kang tatanga-tanga, utos ni Doña Consolacion habang nakataas ang kilay. Ang matanda ay nagpapakitang gilas sa kaniyang mga bisita, ipinapakita kung gaano niya disiplinado ang kaniyang magiging manugang. Yumuko si Teresita at dahan-dahang ibinuhos ang mamahaling wine. Nararamdaman niya ang mga mapanghusgang mata ng mga bisita, ang kanilang mga bulungan tungkol sa kaniyang magaspang na kamay at sa kaniyang simpleng ayos. Si Kenichi naman ay tila hindi siya nakikita. Abala ito sa pakikipagtawanan, hawak ang isang baso ng whiskey, tila isang hari na nakalimutan nang may reyna siyang dapat protektahan. Nang makahanap ng pagkakataon, pumasok si Teresita sa kusina upang kumuha ng bagong tray. Sa isang madilim na sulok malayo sa ingay ng handaan, inilabas niya ang isang luma at kupas na panyo mula sa kaniyang bulsa. Ito ang panyong bordado ng kilyawan, ang tanging alaala ng kaniyang yumaong ina. Hinaplos niya ang bawat hibla ng tela, ang kaniyang mga daliri ay naglalakbay sa mga tahi na puno ng pagmamahal. Ito ang kaniyang golden moment. Sa gitna ng lahat ng pang-api, ang panyong ito ang nagpapaalala sa kanya kung sino siya. Hindi siya isang alipin. Siya ay anak ng isang lalaking kayang bilhin ang buong mansyong ito nang hindi kumukurap ang mata. Ang pagtitiis niya ay may hangganan at ang hangganan na iyon ay bukas na. Huling gabi na ito, Nay, bulong niya sa panyo, ang kaniyang boses ay punong-puno ng paninindigan. Bukas babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa akin. Bago pa niya maibalik ang panyo sa kaniyang bulsa, ang pinto ng kusina ay marahas na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader
ay umalingaw-ngaw na sinundan ng tunog ng mabibigat na hakbang ng mga high heels. Pumasok si Amalia. Nakasuot siya ng isang hapit na pulang damit, ang kaniyang buhok ay nakaestilo ng perpekto at ang kaniyang mga labi ay nagniningas sa pula. Sa kaniyang daliri ay kumikinang ang 5 milyong pisong singsing, ang singsing na dapat sana ay para kay Teresita. Ang drama mo naman, Teresita. Nag-e-emote ka ba dahil bukas ay magiging legal na asawa ka na ng lalaking hindi ka naman mahal pa? Uyam ni Amalia habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. You look pathetic. Kahit isuot mo pa ang pinakamahal na gown, bukas amoy bodega ka pa rin. Hindi kumibo si Teresita. Nanatili siyang nakatayo, ang kaniyang likod ay tuwid na parang isang kawayan sa gitna ng bagyo. Tiningnan niya si Amalia mula ulo hanggang paa, ang kabit na may lakas ng loob na pumunta sa bahay ng kaniyang katipan sa gabi, bago ang kasal. Anong ginagawa mo rito, Amalia? Hindi ka imbitado sa hapunang ito. Malamig na wika ni Teresita. Tumawa si Amalia, isang tunog na puno ng lason. Lumapit siya ng husto kay Teresita hanggang sa maamoy na ng dalaga ang matapang na pabango nito. Itinaas ni Amalia ang kaniyang kamay at hinawakan ang buhok ni Teresita, tila sinusuri ang isang maruming hayop. Oh, hindi mo ba alam, invited ako ni Kenichi? At hindi lang yon. Inilapit ni Amalia ang kaniyang bibig sa tainga ni Teresita at bumulong sa isang boses na kasing talim ng patalim. Bukas habang naglalakad ka sa aisle, tandaan mo ito. Ako ang huling hinalikan ni Kenichi bago siya pumunta sa simbahan. At ang anak na dinadala ko, siya ang tunay na magmamana ng lahat ng perang pinaghirapan mong nakawin para sa amin. Marahas na itinulak ni Amalia ang balikat ni Teresita bago siya lumabas ng kusina, nang may mapang-uyam na halakhak. Naiwang nanginginig sa galit si Teresita. Ang kaniyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang palad. Ang bawat salita ni Amalia ay tila isang mitsa na tumama sa isang tangke ng dinamita sa loob ng kaniyang dibdib. Tumingin siya sa bintana ng kusina. Ang langit ay madilim, nagbabadya ng isang malakas na unos. Sa kaniyang isip, isang desisyon ang tuluyan ng nabuo. Ang plano niya para sa kasal bukas ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa kumpanya ng kaniyang ama. Ito ay tungkol sa pagwasak sa bawat pangarap ni Amalia, ni Kenichi at ni Doña Consolacion hanggang sa walang matira kundi abo. Malamig ang simoy ng hangin sa madaling araw ng kasal, tila ba nakikiramay ang langit sa bigat ng lihim na dinadala ni Teresita. Habang ang buong mansyon ng mga ilustre ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak at paghahanda ng mga mamahaling kagamitan, tahimik na lumabas ng kaniyang silid ang dalaga. Suot niya ang isang simpleng itim na balabal upang itago ang kaniyang pagkatao sa gitna ng madilim na pasilyo. Hindi siya patungo sa kusina upang magluto at hindi rin siya maglilinis ng kalat. Ang kaniyang destinasyon ay ang simbahan, ng lugar kung saan gaganapin ang kaniyang pagbitay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang biktima. Sa likod ng malaking altar ng makasaysayang cathedral sa Maynila, isang lalaking naka-uniforme ng technical crew ang tahimik na naghihintay. Si Leo ito, isa sa mga pinakamagaling na IT expert ng Sato Holdings na personal na ipinadala ng kaniyang ama. Ang tunog ng mga yabag ni Teresita sa marmol na sahig ay bumasag sa katahimikan ng banal na lugar. Senyorita, narito na po ang lahat, bulong ni Leo habang binubuksan ang kanyang laptop. Ang liwanag ng screen ay tumama sa mukha ni Teresita na nagpapakita ng kaniyang mga matang puno ng determinasyon. Naka-embed na ang video sa main server ng LED screens. Ang tribute video na inaasahan nilang makita ay mapapalitan sa gitna ng seremonya. Naglagay din ako ng override code. Kahit anong gawin nila, hindi nila mapapatay ang mga screen hanggat hindi natatapos ang buong ebidensya. Siguraduhin mong malinaw ang bawat anggulo, Leo. Gusto kong makita ng bawat panauhin ang bawat patak ng kasinungalingan nila, ani Teresita. Ang kaniyang boses ay walang panginginig, kasing tibay ng mga pader ng katedral na nakasaksi na ng maraming kasaysayan. Inabot niya ang USB drive na naglalaman ng huling piraso ng puzzle, ang mga voice recordings ni Kenichi at Amalia, habang pinagtatawanan ang kaniyang paghihirap at ang mga dokumentong nagpapatunay ng pagnanakaw nila sa Sato Holdings. Handa na ang entablado, senyorita. Ang kailangan na lang ay ang inyong hudyat, sagot ni Leo, bago mabilis na niligpit ang kaniyang mga gamit at naglaho sa dilim ng simbahan. Bumalik si Teresita sa mansyon bago pa sumikat ang araw. Pagpasok niya sa kaniyang silid, naroon na ang kaniyang gown, isang napakagandang obra ni Vera Wang na binili ni Kenichi gamit ang ninakaw na pera
mula sa kumpanya ng kanyang ama. Ang puting tela ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit para kay Teresita, ito ay isang shroud, isang telang pamburol para sa dangal ng mga ilustre. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tela. Ang kaniyang golden moment ay nangyari nang makita niya ang kaniyang sarili sa salamin. Hindi na ang maduming Teresita mula sa bodega ang nasa harap niya. Ang nakikita niya ay isang babaeng handang sumabak sa huling laban. Ang bawat hapdi ng sampal ni Doña Consolacion at bawat laso ng salita ni Kenichi ay naging baluti na kaniyang isusuot. Ang ganda mo, Teresita. Sayang nga lang at ito na ang huling araw na mararamdaman mong reyna ka, isang boses ang narinig mula sa pintuan. Si Doña Consolacion suot ang kaniyang magarbo at mamahaling gown na kulay emerald green ay nakatayo doon. Ang kaniyang mga mata ay puno ng mapang-aping saya. Siguraduhin mong hindi ka iiyak habang naglalakad ha. Ayaw kong magmukhang kawawa ang mga ilustre dahil sa isang manugang na mukhang namatayan. Utos ng matanda bago lumapit at marahas na hinila ang kuko ni Teresita upang suriin kung malinis ang mga ito. Pumunta ka na sa sasakyan. Do not make us wait. Tahimik na sumunod si Teresita. Sa loob ng sasakyan patungo sa simbahan ang kaniyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa kaniyang cellphone. Ang tunog ng pagdating ng isang mensahe ay nagpadaloy ng kuryente sa kaniyang mga ugat. Binuksan niya ang mensahe. Mula ito sa kaniyang ama. Anak, nakahanda na ang lahat ng mga dokumento at ang mga tauhan ko ay nasa paligid na ng simbahan. Ang kailangan mo na lang gawin ay maglakad ng may dangal. Oras na, Teresita. Oras na para bawiin ang lahat. Naramdaman ni Teresita ang pagbilis ng kaniyang tibok ng puso. Ang cathedral ay tanaw na niya mula sa malayo. Ang dami ng mga mamahaling sasakyan at ang kislap ng mga kamera ng media ay nagbabadya ng isang malaking kaganapan. Ang buong alta sosyedad ng Maynila ay naroon upang saksihan ang kasal ng taon. Ngunit habang papalapit ang sasakyan, napansin ni Teresita ang isang pamilyar na itim na van na nakaparada sa isang tago at madilim na bahagi ng cathedral. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas at nakita niya ang isang lalaking may hawak na baril na nakatago sa ilalim ng kaniyang jacket. Ang kaniyang hininga ay naging mababaw. Alam ni Amalia na mawawalan siya ng lahat kapag natuloy ang kasal at tila mayroon itong sariling plano na hindi kasama sa senaryo ni Kenichi. Kaya ba ni Teresita na ituloy ang kaniyang plano sa gitna ng banta sa kaniyang buhay? O ang entablado na inihanda niya para sa katarungan ay magiging lugar ng kaniyang sariling trahedya? Ang tunog ng mga kampana ng cathedral ay tila isang malungkot na hudyat na paulit-ulit na humahampas sa hangin, ngunit sa loob ng dambana ang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang ingay. Ang bango ng libu-libong sariwang rosas at ang usok ng insenso ay tila naging kasing pait ng lason sa bawat paghinga ni Teresita. Nakatayo siya sa bungad ng mahabang pasilyo, suot ang kaniyang marangyang puting gown. Ang mahabang belo ay nakatabing sa kaniyang mukha, ngunit sapat na ang nipis nito upang makita niya ang mga mapanghusgang tingin ng daan-daang bisita, ang mga negosyante politiko at mga sosyalidad ng Maynila. Ang lahat ay bumubulong, ang kanilang mga boses ay tila mga bubuyog na nagdadala ng balita ng kahihiyan. 2 oras na ang nakalilipas mula nang dapat ay magsimula ang seremonyas, ngunit ang altar ay nananatiling walang laman. Si Kenichi ay hindi dumating. Nasaan ang anak ko? Sabihin mo sa akin nasaan si Kenichi. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa loob ng katedral, bumasag sa banal na katahimikan. Humahakbang siya patungo kay Teresita, ang kaniyang emerald green na gown ay humahampas sa sahig habang ang kaniyang mukha ay nanginginig sa matinding galit at hiya sa harap ng kanilang mga kauri. Hindi ko po alam, Mama. Huling tawag ko po sa kanya ay hindi niya sinasagot. Mahinang sagot ni Teresita. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit ang kaniyang mga daliri ay nakakuyom ng mahigpit sa kaniyang bouquet. Don't call me Mama, wala kang karapatan. Sigaw ng matanda sapat na malakas upang marinig hanggang sa huling hilera ng mga upuan. Alam ko na ito. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang malas sa pamilyang ito. Siguradong may ginawa kang kamalian, kaya mas pinili ng anak ko na huwag sumipot sa sarili niyang kasal. Dahan-dahan nang nag-aalisa ng ilang mga bisita, ang kanilang mga tawa ay tila mga kutsilyong humahati sa dangal ni Teresita.
Lumapit si Doña Consolacion sa harap ng dalaga, ang kaniyang mga mata ay nagniningas sa puot. Tingnan niyo ang babaeng ito. Hinarap ng matanda ang mga panauhin, itinuturo si Teresita ng may pandidiri. Isang hampas lupa na pinilit isiksik ang sarili sa pamilyang ilustre. Kaya siguro nawawala ang anak ko dahil natauhan na siya. Naisip niya siguro na isang malaking pagkakamali na pakasalan ang isang basurang katulad mo. Mama, tama na po. Marami pong nakakarinig. Pakiusap ni Teresita, ngunit sa loob niya ang bawat salita ng matanda ay tinatala niya para sa kanyang huling pagtutuos. Talagang marami ang makakarinig dahil gusto kong malaman nila ang totoo. Marahas na hinablot ni Doña Consolacion ang mahabang belo ni Teresita. Ang tunog ng pagkapunit ng mamahaling tela ay umalingaw sa buong katedral, isang marahas na tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng anumang pasensya. Sa isang mabilis at malakas na pagkilos, ang palad ng matanda ay humampas sa pisngi ni Teresita. Ang tunog ng sampal ay tila isang putok na nagpatahimik sa lahat. Napalingon ang ulo ni Teresita at ang kaniyang bouquet ng mga puting rosas ay nalaglag sa sahig. Nagkalasog-lasog ang mga talulot sa maruming semento. "You don't deserve this white dress. You don't deserve our name," muling sigaw ni Doña Consolacion habang hinihingal sa galit. "Umalis ka rito, layas." Dahan-dahang itinaas ni Teresita ang kanyang ulo. Ang kanyang pisngi ay nagniningas sa hapdi at may kaunting dugo na lumabas sa gilid ng kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng luha. Sa halip, isang malamig at matalim na tingin ang ibinigay niya sa matanda, isang tingin na hindi pa kailanman nakita ni Doña Consolacion. "Tapos na po ba kayo?" tanong ni Teresita. Ang kaniyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing tigas ng bato. "Ano, sumasagot ka pa?" Hindi na naituloy ni Doña Consolacion ang kaniyang sasabihin dahil biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng katedral. Isang malalim na kadiliman ang bumalot sa lahat, na sinundan ng mga sigaw ng pagkagulat mula sa mga bisita. Pagkalipas ng ilang segundo, ang dambuhalang LED screen sa harap ng altar, na dapat ay magpapakita ng kanilang wedding video, ay biglang nagliwanag. Ngunit hindi ang mukha ni Teresita at Kenichi ang lumabas. Ang screen ay nagpakita ng isang malinaw na kuha sa loob ng isang madilim na silid sa ospital. Naroon si Kenichi, hawak ang kamay ni Amalia na nakahiga sa kama, habang ang dalawa ay nagtatawanan at binibilang ang mga bundle ng pera na ninakaw nila mula sa Sato Holdings. Ang dali lang talagang paikutin ng babaeng yon, Amalia. Rinig na rinig ang boses ni Kenichi sa buong sound system ng cathedral. "Hayaan mo siyang maghintay sa simbahan na parang tanga. Habang siya ay nagmumukhang basahan, tayo naman ang magpapakasasa sa yaman ng mga Sato." Ang buong cathedral ay tila naging isang malaking hukay ng katahimikan. Si Doña Consolacion ay napaatras, ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay, habang ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakapako sa screen na nagbubunyag ng krimen ng kaniyang anak. Tumingin si Teresita sa kaniyang biyenan, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. "Sabi niyo po ay malas ako, di ba?" Mahinang wika ni Teresita habang dahan-dahang tinatanggal ang kaniyang sirang belo. "Ngunit tingnan niyo, tila ang langit na mismo ang gumagawa ng paraan para ipakita kung sino ang tunay na basura sa harap ng altar na ito." Sa labas ng simbahan, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsisimula ng lumapit. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay bumabakas sa mga bintana ng katedral. "Patayin niyo ang screen na yan. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Sinisiraan niyo ang anak ko." Ang boses ni Doña Consolacion ay pumiyok sa tindi ng kaba at galit, habang pilit niyang tinatakpan ang mga mata ng mga nasa harapan niya. Tila ba sapat ang kaniyang mga palad upang itago ang katotohanang nakabuyangyang nasa buong katedral. Ngunit ang bawat salita ni Kenichi sa video ay kasing linaw ng kristal, umaalingaw sa bawat sulok ng dambana, tila mga latigo na humahampas sa natitirang dangal ng pamilya ilustre. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Teresita sa gitna ng pasilyo. Dahan-dahan niyang itinapak ang kaniyang mamahaling sapatos sa punit na belo na nasa sahig. Wala na ang takot sa kaniyang mukha. Ang kaniyang likod ay tuwid na tila isang turing hindi matitibag ng anumang bagyo. Pinunasan niya ang dugo sa kaniyang labi at tiningnan ang mga panauhin, mga taong kanina lang ay pinagtatawanan siya, ngunit ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya dahil sa tindi ng kahihiyan. Ang katotohanan ay hindi kailanman naging kasinungalingan, Doña Consolacion. Ang boses ni Teresita ay naging malamig at matalim, bumasag sa bulungan ng mga tao. "Ang bawat sentimong ninakaw ng anak niyo
Ang bawat gabing pinagtrabaho niyo ako sa bodega, habang nagpapakasasa kayo sa pera ng tatay ko, lahat yan ay may resibo. Anong tatay mo? Ang tatay mo ay isang hamak na magsasakang namatay sa hirap. Sigaw ng matanda pilit na kumakapit sa huling hibla ng kaniyang pagiging mapagmataas. Nababaliw ka na, Teresita, dahil iniwan ka ng anak ko kung ano-ano na ang pinagsasasabi mo. Isang malakas at mabigat na tunog ng pagbukas ng dambuhalang pinto ng katedral ang nagpatigil sa lahat. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa marmol na sahig ay naging mabilis at dumarami. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit ang pumasok nagmistulang pader na humati sa mga bisita. At sa gitna nila isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit bakas ang awtoridad sa bawat galaw, ang humahakbang patungo sa altar. Hawak niya ang isang baston na may gintong hawakan, at ang tunog ng pagtukod nito sa sahig ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong cathedral. Senyor Sato, ang mahinang bulong ng isang negosyante sa gilid ay sapat na upang magdulot ng matinding panginginig sa tuhod ni Doña Consolacion. Tumigil ang matandang lalaki sa tapat ni Teresita. Ang kaniyang mga mata na kanina ay punong-puno ng galit sa mga ilustre, ay biglang lumambot nang tumingin siya sa kaniyang anak. Dahan-dahan niyang itinaas ang kaniyang kamay at hinaplos ang namamagang pisngi ni Teresita. Anak, patawarin mo ako kung hinayaan kong umabot sa ganito. Ang boses ng chairman ay puno ng pighati na tila ba bawat sakit na naramdaman ni Teresita ay 10 beses niyang nararamdaman. Ang mga tao ay napasinghap. Ang bawat camera ng media na naroon para sa isang society wedding ay mabilis na nakatutok sa mag-ama. Ang basura at hampas lupa na tinawag ni Doña Consolacion ay ang nag-iisang tagapagmana ng Sato Holdings, ang imperyong kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Hinarap ni Chairman Sato si Doña Consolacion. Ang kaniyang tingin ay tila isang apoy na handang tumupok sa sinumang humaharang sa kaniyang dinadaanan. Ang aking anak ay pumasok sa inyong tahanan nang may malinis na hangarin. Inalayan niya kayo ng pag-ibig at sakripisyo, wika ng chairman ang kaniyang boses, ay dumadagundong sa loob ng cathedral. Ngunit ang ibinalik niyo sa kanya ay pananakit, pagnanakaw at paglapastangan sa kaniyang pagkatao. Sinira niyo ang aking kumpanya gamit ang mga kamay ng aking anak. Doña Consolacion, hindi niyo lang kinalaban ang isang Sato. Kinalaban niyo ang isang ama na handang sunugin ang mundo para sa kaniyang kaisa-isang anak. Napaatras si Doña Consolacion hanggang sa tumama ang kaniyang likod sa malamig na altar. Ang kaniyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Sa labas ang matitinis na tunog ng sirena ng mga pulis ay huminto na sa tapat ng simbahan. Ang tunog ng pagtakbo ng mga opisyal patungo sa loob ay naging hudyat ng katapusan. Tiningnan ni Teresita ang kaniyang biyenan. Inayos niya ang kaniyang buhok tumalikod sa altar at humawak sa braso ng kaniyang ama. Ang kaniyang bawat hakbang palabas ay puno ng dignidad, iniiwan ang isang simbahan na puno ng kaguluhan at kahihiyan. Ngunit bago pa sila makalabas, isang malakas na sigaw mula sa likuran ang nagpalingon sa kanila. Hindi niyo ako makukuha. Hindi niyo ako mapapakulong. Si Kenichi. Kadarating lang niya, suot ang kaniyang taksido na gusot-gusot ang kaniyang mga mata, ay nanlilisik sa takot at desperasyon. Hawak niya ang isang baril, at ito ay nakaturo ng diretso sa direksyon ni Teresita at ng kaniyang ama. Ang katahimikan sa cathedral ay muling nabalot ng isang matinding panganib. Ang mga bisita ay nagsimulang magsisigaw at magtago sa ilalim ng mga upuan. Handa bang itaya ni Kenichi ang lahat kahit ang buhay ni Teresita makatakas lamang sa katarungang naghihintay sa kanya? Bitawan mo yan, Kenichi, huwag mong ituloy ang kabaliwang ito. Ang boses ni Chairman Sato ay parang isang dagundong ng kulog na nagpatahimik sa bawat sulok ng cathedral. Ngunit si Kenichi ay tila wala na sa kaniyang sariling katinuan. Ang kaniyang mga mata ay namumula, ang kaniyang kamay na humahawak sa baril ay nanginginig, at ang pawis ay dumadaloy mula sa kaniyang noo patungo sa kaniyang gusot na tuksido. Ang lalaking dati ay tila isang prinsipe sa paningin ni Teresita ay nagmukha na ngayong isang desperadong kriminal na wala nang matatakbuhan. Sinungaling ka, Teresita, pinagmukha mo kaming tanga. Mayaman ka pala pero hinayaan mong tratuhin ka naming basura. Ang sigaw ni Kenichi, ang kaniyang boses ay punong-puno ng puot at inggit. Kung alam ko lang na ikaw ang tagapagmana ng mga Sato, hindi sana tayo umabot sa ganito. Pinagkaitan mo ako ng pagkakataong makuha ang lahat sa maayos na paraan.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresita. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong kahit na ang dulo ng baril ay nakaturo ng diretso sa kaniyang dibdib. Wala siyang nararamdamang takot, ang tanging naroon ay ang isang matinding pagkasuklam. Iyon naman ang mahalaga sa iyo. Di ba Kenichi, ang pera ang posisyon ng kapangyarihan? Ang boses ni Teresita ay naging kasing lamig ng semento sa ilalim ng kaniyang paa. Sinubok kita. Gusto kong makita kung mamahalin mo ako kahit wala akong dala kundi ang sarili ko. At anong ginawa mo? Ginamit mo ako. Ninakawan mo ang pamilya ko habang ako ay nagpapakapagod sa bodega para isalba ka. Ang pagtataksil mo ang pumatay sa Teresita na nakilala mo. Tumahimik ka, ang sigaw ni Kenichi, ngunit bago pa man niya maihila ang gatilyo, isang mabilis na pagkilos mula sa gilid ang nagpabago sa lahat. Isang grupo ng mga armadong pulis ang biglang pumasok mula sa mga pintuan ng sacristy. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga bota sa marmol na sahig ay nagmistulang hudyat ng katarungan. Sa isang iglap, pinaligiran nila si Kenichi. Ibaba ang baril pulis ito, ang utos ng isang opisyal. Sa gitna ng tensyon, pumasok ang isa pang grupo ng mga awtoridad at sa pagkakataong ito kaladkad nila ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit na punit-punit at puno ng luha ang mukha. Si Amalia. Ang kaniyang mga mamahaling alahas ay wala na at ang kaniyang mga kamay ay nakakandado na sa malamig na bakal ng posas. Kenichi, tulungan mo ako, kinuha nila ang lahat ng pera. Ang account natin nakuha ng mga sato. Ang pagsusumamo ni Amalia habang humihikbi. Nabitawan ni Kenichi ang baril. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ng simbahan ay umalingaw-ngaw na sinundan ng kaniyang pagluhod sa gitna ng pasilyo. Ang kaniyang balikat ay nanghina at ang kaniyang mukha ay napuno ng matinding kawalan ng pag-asa. Agad siyang nilapitan ng mga pulis at ang tunog ng pagkakandado ng metal na posas sa kaniyang mga pulso ay naging hudyat ng katapusan ng kaniyang kalayaan. Sa likuran, si Doña Consolacion ay tila isang statwa na unti-unting nadudurog. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa kaniyang anak na kinakaladkad na palabas ng katedral. Ang hiya na kaniyang kinatatakutan ay dumating nang may kasamang matinding dagok sa kaniyang puso. Biglang napahawak ang matanda sa kaniyang dibdib, ang kaniyang mukha ay namuti, at bago pa man siya masalo ng sino man ang kaniyang katawan, ay bumagsak sa sahig, tila isang rebultong nawalan ng pundasyon. Nagkaroon ng kaguluhan habang tinatawag ang mga medical team para sa matanda, ngunit nanatiling nakatayo si Teresita sa gitna ng lahat. Lumapit siya kay Kenichi habang ito ay binibitbit ng mga pulis palabas. Kinuha ni Teresita ang maliit na kahon mula sa kaniyang bulsa, ang kahon na naglalaman ng singsing na ibinigay ni Kenichi noong inakala niyang siya ay isang hamak na ulila. Isang singsing na gawa sa murang materyales, isang simbolo ng kung gaano siya kababa sa paningin ng lalaking ito. Marahas niyang inihagis ang singsing sa mukha ni Kenichi. Ang maliit na alahas ay tumama sa pisngi nito bago tuluyang nalaglag sa kanal sa labas ng simbahan. Sabi mo ay mababa ang uri ko, Kenichi. Ani Teresita, ang kaniyang mga mata ay nagnininga sa huling pagkakataon. Pero tandaan mo ito, ang bawat hininga ng ekonomiya ng pamilya niyo ay nasa ilalim ng talampakan ng babaeng tinawag mong basura. Ang bawat sentimong ninakaw niyo ay magsisilbing pambayad sa bawat taon na mabulok kayo sa kulungan. Hindi makasagot si Kenichi. Ang tanging lumabas sa kaniyang mga labi ay ang tunog ng kaniyang sariling paghikbi habang tuluyan siyang isinasakay sa loob ng sasakyan ng pulis. Naramdaman ni Teresita ang isang mainit na kamay sa kaniyang balikat. Ang kaniyang ama. Tiningnan niya ang katedral, ang lugar na dapat sana ay simula ng kaniyang bagong buhay, ngunit naging dambana ng kaniyang pagbangon. Tapos na anak, mahinang bulong ni Chairman Sato. Tumango si Teresita. Ang kaniyang puting gown ay may mantsana ng dumi at dugo, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay nagsimula ng maging isang malayo at malabong alaala. Habang naglalakad siya palayo sa katedral, isang malamig na hangin ang humalik sa kaniyang pisngi. Ngunit bago pa man sila makarating sa sasakyan, isang lalaking nakasuot ng formal na damit ang tumayo sa kanilang harapan. Ang lalaking ito ay hindi pulis at hindi rin bahagi ng mga ilustre. May hawak siyang isang envelope na may selyo ng Sato Holdings. Senyorita Teresita, may huling dokumentong kailangang makita ang inyong ama. Wika ng lalaki, ang kaniyang boses ay puno ng misteryo.
Tungkol ito sa tunay na dahilan kung bakit kayo piniling mag-isa ng inyong ina sa piling ng mga ilustre bago siya yumao. Napatigil si Teresita. May mas malalim pa palang lihim ang nakatago sa likod ng kaniyang paghihirap. Ito na ang bagong simula, senyorita. O dapat ko na bang sabihing, Madam CEO? Ang boses ni Mang Rodel ay puno ng paggalang at kagalakan habang binubuksan niya ang dambuhalang pinto ng boardroom sa pinakamataas na palapag ng Sato Holdings Tower sa Makati. Ang sikat ng umaga ay bumabakas sa mga salaming pader na nagpapakita ng naglalakihang mga gusali ng syudad. Sa loob ng silid ang mga miyembro ng Board of Directors ay sabay-sabay na tumayo, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha at paggalang sa babaeng nasa kanilang harapan. Wala na ang gusot-gusot na damit at ang bakas ng dumi mula sa bodega. Suot ni Teresita ang isang modernong Filipiniana na kulay asul na nagpapakita ng kaniyang awtoridad at sopistikasyon. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kaniyang mga mata ay wala ng bahid ng luha. Tanging ang talino at determinasyon na lamang ang nagniningning doon. Salamat, Mang Rodelta. Mahinang tugon ni Teresita bago siya dahan-dahang lumakad patungo sa dulo ng mahabang mesa. Sa bawat hakbang niya nararamdaman niya ang lambot ng mamahaling alpombra, isang malaking kabaligtaran sa magaspang na semento ng kumpanya ng mga ilustre. Umupo siya sa upuang dati ay pag-aari ng kaniyang ama. Inilapag niya ang kaniyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kaniyang mga daliri ay may mga peklat pa rin mula sa mga lubid ng bodega, mga sugat na nagsisilbing paalala ng kaniyang pinagdaanan. Hindi niya itinatago ang mga ito. Sa halip itinuturing niya itong mga medalya ng kaniyang katatagan. Magagino, simulan na natin ang pagpupulong. Ani Teresita, ang kaniyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Ang unang agenda ang formal na pagbawi ng Sato Holdings sa lahat ng ari-arian ng Illustre Logistics bilang pambayad sa kanilang bilyon-bilyong pisong tamaw. Isasama natin ang kanilang mansyon sa Forbes Park. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid bago ang lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang katarungan ay dahan-dahan ng kumikilos at si Teresita ang mismong humahawak ng timbangan. Matapos ang mahabang oras ng trabaho, lumabas si Teresita ng boardroom. Sa labas ng pintuan, naghihintay ang isang pamilyar na mukha. Si Auntie Chato, suot ang isang malinis at bagong uniforme ng head housekeeper para sa pamilya Sato, ay nakatayo doon habang may malapad na ngiti sa kaniyang mga labi. Senyorita, ang ganda-ganda niyo, bulong ng matanda, habang nangingilid ang luha sa kaniyang mga mata. Ito ang kaniyang golden moment. Lumapit si Teresita at mahigpit na niyakap ang matandang babae. Ang amoy ng malinis na labada at pagmamahal mula kay Auntie Chato ay nagpabalik sa kanya sa realidad na hindi lahat ng tao ay masama. Auntie, salamat po sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nagbubulag-bulagan pa rin ako, wika ni Teresita habang hinahaplos ang likod ng matanda. Hindi na kayo magsisilbi sa mga taong hindi marunong rumespeto. Dito sa amin kayo ay pamilya. Maraming salamat, anak. Ang Diyos na ang bahala sa mga taong yon. Balita ko ay hindi pa rin bumubuti ang lagay ni Doña Consolacion sa ospital. At si Kenichi, ayon panay ang iyak sa loob ng seldan kwento ni Auntie Chato habang naglalakad sila patungo sa opisina ni Teresita. Napatigil si Teresita nang makita niya ang isang puting envelope sa ibabaw ng kaniyang desk. Galing ito sa kawanihan ng bilangguan. Binuksan niya ito at nakita ang isang sulat na puno ng pira-pirasong salita ng pagsisisi mula kay Kenichi. Humihingi ito ng tawad, nagmamakaawa na bawiin ang kaso kapalit ng pag-ibig na kanya raw naramdaman para sa dalaga. Kinuha ni Teresita ang isang lighter mula sa drawer. Walang pag-aalinlangan niyang sinilaban ang dulo ng papel. Pinanood niyang kainin ng apoy ang bawat salita ng kasinungalingan hanggang sa maging abo na lamang ito sa loob ng ashtray. Ang pag-ibig ay hindi humihingi ng sakripisyo ng dangal, Kenichi, bulong niya sa hangin. Ang pag-ibig ay pagrespeto, isang bagay na hinding-hindi mo matututunan sa likod ng rehas. Sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tawag mula sa kanyang sekretarya ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Ma'am Teresita, nandito po ang inyong bagong project partner mula sa Singapore. Gusto raw po niyang pag-usapan ang itatayo ninyong foundation para sa mga biktima ng domestic abuse, ulat ng sekretarya. Pumasok ang isang lalaki, matangkad, may maamong mukha, at may mga matang tila nakakaintindi sa lalim ng pighati ni Teresita.
Ngunit ang kaniyang pagkagulat ay hindi dahil sa hitsura nito, kundi dahil sa isang pamilyar na bagay na hawak ng lalaki. Isang lumang panyo na may bordadong kilyawan kaparehong-kapareho ng panyo ng kaniyang yumaong ina. Handa ka na bang baguhin ang mundo, Teresita ka? Tanong ng lalaki ng may malumanay na boses. Sino ang lalaking ito? At bakit nasa kanya ang isang bagay na mag-uugnay sa nakaraan ni Teresita, na akala niya ay kanya nang nalimutan partapan? Tila tumigil ang pag-inog ng mundo ni Teresita nang mamataan ang panyong hawak ng lalaki. Ang puting tela ang mga tahi ng gintong sinulid na bumubuo sa imahe ng kilyawan, ang bawat detalye ay kasing linaw ng kaniyang gunita. Ang tunog ng kaniyang sariling paghinga ay naging mabigat, tila may nakabara sa kaniyang lalamunan na hindi niya maipaliwanag. Saan? Saan mo nakuha ang panyong yan? Ang tanong ni Teresita, ang kaniyang boses ay halos isang bulong na lamang. Bahagyang ngumiti ang lalaki, isang ngiti na hindi katulad ng mga mapanlinlang na ngiti ni Kenichi. Mayroon itong dalang kapayapaan, isang uri ng init na tila humahaplos sa mga sugat ng kaniyang kaluluwa. Lumapit ito ng kaunti, sapat na upang maamoy ni Teresita ang bango ng malinis na hininga at ang amoy ng bagong pitas na mansanilya. Ako si Rafael, Teresita. Ipinadala ako rito hindi lang para sa negosyo, Kimanam, simula ng lalaki. Ang panyong ito ay pag-aari ng aking ina. Sinabi niya sa akin na ibigay ito sa nag-iisang babaeng makikilala ko na may hawak ng kapares nito. Ang kilyawan ay hindi lang isang disenyo. Ito ay simbolo ng isang lihim na pagkakaibigan na nabuo sa pagitan ng ating mga ina noong sila ay nagsisilbi pa sa ilalim ng kalupitan ng mga ilustre. Napatakip ng bibig si Teresita. Ang kaniyang golden moment ay dumating sa anyo ng isang pagkilala. Dahan-dahan niyang inabot ang panyo, ang kaniyang mga daliri ay dumampi sa magaspang ngunit pamilyar na borda. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang presensya ng kaniyang ina, tila ba sinasabi nito na hindi siya kailanman nag-iisa sa kaniyang pakikipaglaban. Nagsilbi rin ang ina mo sa kanila, tanong ni Teresita, habang ang kaniyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Opo, ang ina mo ang tumulong sa aking ina upang makatakas sa pang-abuso ni Doña Consolacion. Maraming taon na ang nakalilipas. Utang ko ang aking buhay sa pamilya mo, Teresita. Kaya nang mabalitaan ko ang tungkol sa iyong itinatayong foundation, alam kong ito na ang tamang panahon para bumawi. Paliwanag ni Rafael, ang kaniyang mga mata ay puno ng tapat na hangarin. Naupo silang dalawa sa mahabang sofa sa loob ng opisina. Habang lumilipas ang oras, ang usapan tungkol sa negosyo ay dahan-dahang napalitan ng pagbabahagi ng mga kwento ng paghilom. Si Rafael ay naging isang malamig na tubig sa nagniningas na galit sa puso ni Teresita. Ipinakita nito sa kanya na sa kabila ng lahat ng dumi at sakit na kaniyang naranasan, mayroon pa ring mga taong may malinis na kalooban. Ang foundation na ito, ang bukid ng pag-asa, ay magiging kanlungan ng mga kababaihang tulad ko, Rafael. Wika ni Teresita, ang kaniyang tinig ay puno ng bagong lakas. Ayaw kong may makaranas pa ng narating ko. Gusto kong malaman nila na ang pagiging martir ay hindi katumbas ng pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya, hindi nagkukulong. At tutulungan kita sa bawat hakbang, Teresita. Handa akong maging katuwang mo, hindi lang sa pagpapatayo ng mga gusali, kundi sa pagbabalik ng dangal ng bawat babaeng nawalan ng boses. Sagot ni Rafael, habang dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Teresita. Sa unang pagkakataon, hindi binawi ni Teresita ang kaniyang kamay. Ang haplos ni Rafael ay hindi katulad ng kay Kenichi na tila may kadena. Ito ay magaan, tila isang pangako ng kaligtasan. Ngunit sa gitna ng namumuong kapayapaan, ang tunog ng telepono sa ibabaw ng desk ni Teresita ay marahas na umalingaw-ngaw. Ang kaniyang sekretarya ay mabilis na nagsalita, ang boses ay puno ng kaba. Madam CEO, pasensya na po sa istorbo. Pero may emergency po sa ospital. Si Doña Consolacion, humihingi po siya ng huling pagkakataon na makausap kayo. Sabi ng doktor baka hindi na po siya umabot sa umaga. Naramdaman ni Teresita ang mabilis na pagdaan ng kaba sa kaniyang dibdib. Ang babaeng naging dahilan ng kaniyang impyerno ay malapit na sa kaniyang huling hininga. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita, bulong ni Rafael, na tila nababasa ang gulo sa isip ni Teresita. Handa na ba si Teresita na harapin ang kaniyang pinakamalaking kaaway sa huling pagkakataon? Ang pagpunta ba niya sa ospital ay magdadala ng tunay na kapatawaran o isang huling lason mula sa matandang babae,
ang naghihintay sa kanya. Habang sila ay papalabas ng kumpanya, hindi napansin ni Teresita ang isang pamilyar na anino sa parking lot, isang lalaking nakasuot ng hood na may hawak na camera na mabilis na kumuha ng litrato sa kanilang pag-alis ni Rafael. Ang bango ng antiseptiko at ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal sa bawat hakbang ni Teresita. Kasabay niya si Rafael na ang presensya ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng kaniyang naguguluhan na isipan. Habang papalapit sila sa huling silid sa dulo ng pasilyo, nararamdaman niya ang bigat ng nakaraan na tila isang kadenang pilit na humihila sa kaniyang mga paa. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto ang tumambad kay Teresita, ay isang tanawing hindi niya akalain na makikita. Ang dating mapagmataas at nagniningning na si Doña Consolacion ay nakahiga sa kama balot ng mga tubo at nakakabit sa mga makinang nagpapatakbo ng kaniyang hininga. Ang kaniyang balat ay tila tuyong papel, at ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng puot ay tila dalawang madilim na butas na lamang. Ang tunog ng mekanikal na paghinga ng ventilator ay pumupuno sa buong silid isang mabagal at malungkot na ritmo na nagpapaalala sa lahat na ang oras ay malapit nang maubos. "Nandito na ako," mahinang bulong ni Teresita habang tumatayo sa gilid ng kama. Dahan-dahang idinilat ng matanda ang kaniyang mga mata. Nang makita niya si Teresita na ngayon ay mukhang isang tunay na reyna ng tagumpay, ay may isang butilang luha na gumuhit sa kaniyang kulubot na pisngi. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig pilit na bumubuo ng mga salita na tila ayaw lumabas. Teresita." Ang boses ng matanda ay kasing hina ng kaluskos ng mga tuyong dahon. "Tawad." Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ito ang salitang matagal nang hinintay ni Teresita, ngunit nang marinig niya ito, wala siyang naramdamang kagalakan. Sa halip ang naramdaman niya ay isang matinding habag. Ang babaeng naging dahilan ng kaniyang impyerno ay isa na lamang ngayong bilanggo ng sarili niyang katawan. "Pinatatawad na kita, Doña Consolacion. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko." Ang boses ni Teresita ay matatag, walang galit, tanging kapayapaan lamang. "Huwag kang mag-alala sa iyong mga bayarin dito. Babayaran ko ang lahat hanggang sa huling sandali. Iyan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa pamilya mo." Inabot ni Teresita ang nanginginig na kamay ng matanda at marahan itong hinawakan. Ang kaniyang golden moment ay ang desisyong bitawan ng puot upang tuluyan ng makalaya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang huling pagpisil ng matanda sa kaniyang kamay. Bago muling pumikit ang mga mata nito, tila ba nakuha na nito ang kapayapaang kailangan para sa huling paglalakbay. Paglabas nila ni Rafael sa silid, parang nabawasan ng 1 toneladang bigat ang balikat ni Teresita. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin sa pasilyo. "You're a strong woman, Teresita. You chose mercy over revenge," wika ni Rafael habang nakatingin sa kanya ng may matinding paghanga. "Ang paghihiganti ay panandalian lang, Rafael. Pero ang kapayapaan iyon, ang tunay na kayamanan," sagot ni Teresita habang naglalakad sila patungo sa parking lot. Ngunit habang sila ay papalapit sa kanilang sasakyan, napansin ni Teresita ang isang babaeng nakasuot ng punit-punit na damit, marumi ang buhok at namumulot ng mga tirang pagkain sa basurahan sa tapat ng ospital. Nang lumingon ang babae, halos hindi makapaniwala si Teresita sa kaniyang nakita. Si Amalia. Ang babaeng dating nagniningning sa pula ay wala na ngayong ibang kasama, kundi ang kaniyang sariling anino at ang gutom na dulot ng kaniyang mga maling desisyon. Ang kaniyang mga mata ay tila nawala na sa katinuan, bumubulong sa kaniyang sarili tungkol sa mga brilyante at pera na kailanman ay hindi na babalik. Isang matinding pagkakaiba ng tadhana ang bumungad kay Teresita. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit dumarating ito sa paraang pinakaangkop. Papasok na sana sila sa sasakyan nang biglang may humablot sa braso ni Rafael. Ang lalaking kanina pa kumukuha ng litrato ay naroon na ngayon, ang kaniyang mukha ay puno ng kaba at takot. "Ma'am, sir, may kailangan kayong malaman," sigaw ng lalaki habang iniabot ang kaniyang cellphone. "May nagpadala sa akin para subaybayan kayo. Si Kenichi." Nakatakas siya sa kulungan habang nililipat sa ibang pasilidad. "Kaninang hapon. Sinasabi niya, babawiin niya ang lahat ng kinuha niyo sa kanya." Ang kaba sa dibdib ni Teresita ay muling bumalik, mas matindi kaysa sa dati. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit tila ang anino ng nakaraan
ay tumatanggi pang maglaho sa dilim? Saan nagtatago si Kenichi? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang lalaking wala nang natitira, kundi ang galit at desperation? Ang halimuyak ng mga sariwang sunflower ay humahalimuyak sa malawak na lupain ng kumpanya sa labas ng syudad. Libo-libong mga dilaw na talulot ang nakaharap sa sikat ng araw, tila mga libong munting araw na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng luntiang bukid. Ito ang araw ng inaugurasyon ng Bukid ng Pag-asa, ang pundasyong binuo ni Teresita para sa mga kababaihang nagnanais bumangon mula sa dilim. Nakatayo si Teresita sa gitna ng entablado, suot ang isang puting bestido na yari sa pinong cotton. Wala na ang mabigat na hiyas, wala na ang maskara ng pagiging manugang ng mga ilustre. Ang kaniyang mukha ay payapa bagaman may bahid ng pag-aalala dahil sa balita ng pagtakas ni Kenichi. Ang bawat sunflower ay kailangang dumaan sa ilalim ng lupa sa gitna ng dilim at lamig bago ito magkaroon ng lakas na humarap sa liwanag simula ni Teresita sa kaniyang talumpati. Ang kaniyang boses ay malinaw umaabot sa bawat sulok ng bukid sa tulong ng mga speaker. Ang sugat ay hindi simbolo ng kahinaan, kundi patunay na tayo ay lumaban at nagtagumpay. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, napansin ni Teresita ang isang paggalaw sa gitna ng matatangkad na sunflower sa malayo. Isang anino ang dahan-dahang lumalapit. Ang kaniyang puso ay bumibilis ang tibok ngunit hindi siya natinag. Alam niyang darating ang sandaling ito. Nang matapos ang seremonya at unti-unti nang naglalakad ang mga bisita patungo sa reception area, nanatili si Teresita sa gitna ng mga bulaklak. Doon lumabas si Kenichi. Gusot ang kaniyang damit, madumi ang mukha, at ang kaniyang mga mata ay puno ng desperasyon at baliw na galit. Hawak niya ang isang piraso ng basag na bote, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig. Teresita, akala mo ba ay hahayaan kitang maging masaya? Matapos mong wasakin ang buhay ko. Ang sigaw ni Kenichi, ang boses ay paos at puno ng puot. Nasa iyo na ang lahat. Ang pera, ang kumpanya, ang dangal. Samantalang ako, wala na akong matuluyan. Dahan-dahang humarap si Teresita sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo. Sa halip, tinitigan niya ang lalaking dati ay inakala niyang kaniyang mundo. Hindi ko winasak ang buhay mo, Kenichi. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Ang boses ni Teresita ay puno ng habag, hindi ng galit. Binigyan kita ng bawat pagkakataon na maging tapat, ngunit mas pinili mo ang kasinungalingan. Ang puot na nararamdaman mo ngayon ay ang bigat ng sarili mong mga pagkakamali. Tumahimik ka, ibabalik mo sa akin ang lahat. Susugod sana si Kenichi nang biglang humarang si Rafael at ang mga security personnel na kanina pa nakatago sa paligid. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Kenichi na makalapit. Sa loob ng ilang segundo, siya ay napalibutan at nadakip muli. Walang dumanak na dugo, walang marahas na labanan. Tanging ang tunog ng kaniyang sariling pagsusumamo at pag-iyak ang narinig habang siya ay isinasakay muli sa sasakyan ng mga awtoridad. Tumingin si Teresita sa kanya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang lalaking naging biktima ng kaniyang sariling kasakiman. Wala na siyang nararamdamang hapdi, wala na ring pait. Ang huling tali na nag-uugnay sa kanya sa mga ilustre ay tuluyan ng naputol. Dumating ang kaniyang ama, si Chairman Sato, at mahigpit na hinawakan ang kaniyang kamay. Ang init ng palad ng kaniyang ama ay tila isang huling basbas ng katarungan. Tapos na ang lahat, anak. Malaya ka na, bulong tahanan. Bulong ng matanda. Ito ang kaniyang golden moment. Lumakad si Teresita patungo sa pinakamataas na bahagi ng bukid kasama si Rafael. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at purpura sa langit. Ang mga sunflower ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin, nagpupugay sa babaeng natutong magmahal muli sa kaniyang sarili. Ang ganda ng tanawin, hindi ba? Tanong ni Rafael habang nakatayo sa kaniyang tabi. Dahan-dahan nitong inabot ang kamay ni Teresita, ang kanilang mga daliri ay naglapat sa isang pangako ng bagong simula. Tumingin si Teresita sa malayo sa abot tanaw, kung saan ang gabi ay dahan-dahang dumarating, ngunit hindi na siya natatakot. Alam niyang pagkatapos ng bawat gabi ang araw ay muling sisikat. Rafael, mahinang tawag ni Teresita. Bakit, Teresita? Salamat. Dahil ipinaalala mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging masakit para maging totoo. Ngumiti si Rafael, ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Handa ka na bang magmahal muli, Teresita?
Handa ka na bang buksan ang iyong puso sa isang bagong bukas na wala ng anino ng kahapon? Hindi agad sumagot si Teresita. Hinayaan niyang ang katahimikan ng bukid at ang awit ng hangin ang sumagot para sa kanya. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ang bawat dapit hapon ay may dalang pangako ng pahinga, ngunit para kay Teresita, ang bawat paglubog ng araw ay isa na ngayong selebrasyon ng kaniyang muling pagsilang. Isang taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang Cathedral ng mga Ilustre sa harap ng kaniyang mga mata at sa lugar na iyon ay tumubo ang isang hardin ng kapayapaan na kailanman ay hindi na mabubulok. Nakatayo si Teresita sa beranda ng kaniyang bahay sa Bukid ng Pag-asa. Tiningnan niya ang kaniyang mga palad. Ang mga peklat ay naroon pa rin ngunit hindi na ito mukhang mga sugat. Para na silang mga guhit ng mapa na nagpapakita kung gaano kalayo ang kaniyang narating. Ang bawat linyang nakuha niya sa bodega ay naging pundasyon ng kaniyang pagiging matatag. Madam CEO, ang mga bata sa foundation ay naghihintay na sa inyo para sa hapunan. Ang masayang boses ni Auntie Chato ay pumutol sa kaniyang malalim na pag-iisip. Ngumiti si Teresita at tumango. Ang kaniyang golden moment sa araw na ito ay ang makita ang mga babaeng dati ay walang boses na ngayon ay tumatawa at muling nangangarap sa ilalim ng kaniyang pangangalaga. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga masasama, kundi sa pagpapatayo ng mga lunas para sa mga nasaktan. Dahan-dahang lumapit si Rafael, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang kaniyang presensya ay nanatiling tahimik, ngunit matatag, tila isang angkla sa gitna ng malawak na dagat. Ano ang iniisip mo, Teresita? Tanong ni Rafael, ang kaniyang boses ay puno ng lambing. Iniisip ko lang kung gaano kalayo ang narating ng isang basahang tulad ko. Biro ni Teresita, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Hindi ka kailanman naging basahan, Teresita. Ikaw ang gintong itinago sa putikan, at ngayon ang liwanag mo ang nagbibigay ng gabay sa marami. Sagot ni Rafael, bago niya dahan-dahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Sa malayo ang mga sunflower ay dahan-dahang yumuyuko. Sa pagsapit ng gabi, ngunit alam ni Teresita na bukas muli silang haharap sa araw. Ganon din siya. Ang kaniyang puso ay wala ng puwang para sa puot. Ang kaniyang galit ay natuyo na kasabay ng mga luhang kaniyang ibinuhos sa bodega. Tapos na ang kabanata ng mga ilustre. Si Kenichi at Amalia ay nananatiling mga anino sa loob ng madilim na rehas, habang si Doña Consolacion ay payapa nang nakahimlay dala ang huling kapatawarang ibinigay ni Teresita. Ang tunay na katarungan ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang masaya at malaya ang iyong sarili. Tara na, anyaya ni Rafael, tara na, sagot ni Teresita. At habang sila ay naglalakad patungo sa hapagkainan, ang tunog ng kanilang mga yabag sa damuhan ay naging isang himig ng bagong simula. Ang gabi ay hindi na nakakatakot, dahil ang buwan ay nagsimula ng magliwanag tila isang saksi sa isang buhay na punong-puno ng pag-asa. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga gintong sunflower, tila ba tuluyan na ring naglaho ang lahat ng dilim at pait ng nakaraan sa buhay ni Teresita. Mga mahal kong tagapakinig at mga kaibigan, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa amin mula sa simula hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita ng kwentong ito, lalo na noong sandaling sinampal si Teresita sa harap ng altar at pinunit ang kaniyang belo, ay parang nadurog din ang aking puso. Pakiramdam ko ay ako rin ang nakatayo doon ng liliit at pilit na nagpapakatatag sa gitna ng kahihiyan. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang imahination. Ito ay alay ko sa lahat ng mga pusong patuloy na lumalaban sa kabila ng panlalamig ng mundo. Isang paalala na ang bawat kalyo at sugat sa ating mga kamay katulad ng mga nakuha ni Teresita sa madilim na bodega ay hindi dapat ituring na dumi. Ang mga peklat na yon ay hindi simbolo ng ating pagiging mababa, kundi mga marka ng ating katatagan. Tulad ng mga sunflower na ating nasaksihan, kailangan nating dumaan sa pagkakabaon sa ilalim ng lupa bago tayo magkaroon ng karapatang humarap sa liwanag ng may taas noong dangal. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresita, kaya nyo rin bang magpatawad sa huling sandali? O mas pipiliin nyo ang katahimikan ng paglimot? Gusto ko ring malaman saan nyo nga pala pinakikinggan ang kwentong ito. Marahil ay abala kayo sa pagluluto para sa pamilya naglalaba,
o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho. Isang karangalan para sa akin na maging bahagi ng inyong oras. Huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin o kahit ang inyong sariling kwento ng pagbangon. Kung naantig ang inyong mga puso, paki-like at share naman ang ating video upang mas marami pa tayong pusong mapagaling at mabigyan ng pag-asa. Naway laging mapuno ng liwanag ang inyong mga tahanan at maging matapang kayo sa pagtahak sa sarili ninyong landas. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Tanyag na pamagat ang reyna sa likod ng mga sugat paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.